And we are back again mga chong with another NBA G League at Gilas Pilipinas updates na naman tayo. Ngayong araw mga chong ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba katutok ngayon si Kai sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Lalo na't nailabas na ngayon ang updated mock draft ng ESPN Top 100 for 2021 players. Samantalang good news naman para sa Gilas Pilipinas, tayo nga ang napiling host sa gaganapin na third window FIBA Asia Cup qualifiers. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayon. Para bago yun, please subscribe and click the notification bell button in YouTube. At para naman sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo na ang aming Facebook page para sa more basketball news kagaya nito. Fight! So ito na nga ang inyong pinakihintay mga chong, nandito na nga ang ating ipamimigay na sapatos. So papaano nga ba makasali dito sa giveaway na ito? Simple lang mga chong, follow nyo lang itong dalawang steps natin. Una ay mag-subscribe ka lang dito sa ating YouTube channel na Timeout PH. Pangalawa ay mag-comment ka ng kahit anong related tungkol dito sa video. At kapag umabot tayo ng 100k subscribers, ay bubunot tayo ng isa sa ating mga videos at mula doon ay pipili tayo ng isang one lucky winner gamit ang random picker. So ano pang hinihintay nyo mga chong? Paabutin na natin to ng 100k subscribers. Good luck and back to the video. Ayon nga sa nailabas na report ng Philstar.com sa kanilang website, alam ni Kai Sotto na matindi ang pagdaraanan nito bago nga maabot ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Nakalipas na mga taon ay nakita natin ang naging improvement ng ating pambato na si Kai. Mula sa hubog ng kanyang pangangatawan hanggang sa liksi sa loob ng court. At ang isa nga sa mga naging malaking tulong dito ay ang pagpasok niya ngayon sa NBA G League. Dahil isa rin kasi ito sa mga nagbigay aral para sa kanya. Ngunit ayon nga mismo kay Kai ay hindi pa rin siya kontento sa kanyang mga nagagawa ngayon. Alam nito na marami pa siyang dapat kaining bigas para lubos na maihanda ang kanyang sarili sa mas malaking kompetisyong nais nitong lahukan. Ayon nga mismo sa kanya ay almost a year na nga siyang nasa States at marami na din siyang mga nasaliyang kompetisyon. Pero ayon mismo sa kanya ay mayroon pa rin talaga siyang kailangan pang improve sa kanyang sarili. Dahil alam naman nating lahat na mas matinding laban ang haharapin nito kung sakali man na makapasok siya sa NBA. Kaya naman mga chong ay todo kayod ngayon si Kai sa pag-iensayo para makakuha ng malalim na karanasan para sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Dagdag pa nga ni Kai, going against the pros, playing with the pros is tough for me. But it's going to be a lot tougher in the NBA. So I better get used to it. Maganda dito kay Kai mga chong ay alam niya na ang kanyang mga dapat i-improve sa kanyang sarili. Dahil alam naman nating lahat na nasa kanya na nga ang talent at height. Ang mas pinakakinakailangan niya na lang talaga ay ang physicality na kung saan maaaring tapatan nito ang mga bigger players na maaaring niya makaharap sa NBA kung sakali man. Kung makikita kasi natin mga chong, yung mga centers ngayon sa NBA, halos bato-bato yung katawan. Kaya isa talaga sa pinaka-importante ay yung kaya mong tapatan yung physicality na kanilang ibibigay sa'yo. Dahil kung titignan nga natin ay medyo malayo pa nga talaga ang pangangatawan ni Kai sa mga players ngayon ng mga centers sa NBA. Pero gayon pa man mga chong ay hindi naman kailangan na pilitin ni Kai na tapatan ang mga pangangatawan ng mga players na ito. Ang kinakailangan niya na lang gawin ay i-maintain at unti-unting i-develop ang kanyang pangangatawan. Madalas din itong pinapahalagahan ng kanyang ama na magpursige sa ensayo dahil malaki nga ang maitutulong nito sa oras na tumungtong ang kanyang paa sa loob ng court. Pa nga mismo kay Kai, I'm near but I think I'm still far behind. My dad always told me that I'm not good enough every day. He always tells me that get better every single day because the competition in the NBA is not a joke. It's full of best players in the world. Sa katunayan yan mga chong, number 34 si Kai sa isang NBA mock draft. Samantalang sa kakalabas lang ng bagong NBA 2021 Top 100 players, kasunod niya nga si Remy Martin na nasa 93 spot. Pero kung pag-uusapan naman natin ng top centers ay pasok si Kai sa panghuling pwesto na nasa 13th spot. Kaya mga chong, kung makikita nga natin talagang iba-iba ang mga nagiging analyst dito nga sa mga players. Pero kung susundin nga natin ito ay talagang malayo pa ang dapat pag-ensayuhan ng ating pambato na si Kai Sotto. Samantalang dito naman tayo sa Gilas Pilipinas mga chong, good news nga dahil ang Pilipinas ang napiling host sa third window
ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ayon nga sa nailabas na report ng Philstar.com, napili ang Pilipinas bilang isa sa mga host countries sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers na idaraos sa Pebrero sa Clark, Pampanga. Sa inilabas na statement ng FIBA, nabigyan nga ng pagkakataon ng Pilipinas na maging punong abala sa dalawang grupo. Una nga ang Group A na kinabibilangan ng Pilipinas, South Korea, Indonesia at Thailand. Sa Clark din idaraos ang bakbakan sa Group C na binubuo naman ng Australia, New Zealand, Guam at Hong Kong. Kasama nga ng Pilipinas na magsisilbing host sa third window ang Japan sa Tokyo, Bahrain sa Manama at Qatar sa Doha. Pili ang Pilipinas dahil sa matagumpay na pagtataguyod ng PBA Season 45 sa Philippine Cup sa Clark, Pampanga na siya na rin gagamitin sa third window. Kaya ayon nga mismo sa Samahang Basketball ng Pilipinas President Al Panilio, we are thankful for FIBA trust in our capacity to host not just a successful tournament but more importantly a safe one. We're glad to have met their health standards and are looking forward to welcoming Korea, Indonesia, and Thailand as well as Australia, New Zealand, Guam, and Hong Kong from Group C. Ging malalim na nga ang karanasan ng Pilipinas sa hosting, partikular na sa pagpapatupad ng health protocols na isa sa pangunahing requirement ng FIBA para masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Ayon nga mismo sa FIBA, the most important criteria in choosing the hosts, like for the previous window, was health and travel guarantees and compliance with the FIBA health protocols, including testing and controlled entry in secure environment. Kaya naman inaasahang magiging abala ang Samahang Basketball ng Pilipinas or SBP sa pagpaplano kung saan magiging katuwang nito ang pamunuan ng PBA at iba pang sanghay ng gobyerno. Gamitin din ng SBP ang mga nalaman nitong proseso na ipinatupad sa Manama, Bahrain, nagsilbing host sa second window ng qualifiers nitong Nobyembre. Kaya the Samahang Basketball ng Pilipinas is honored and humbled to be chosen as one of the hosts for the last round of FIBA Asia Cup qualifiers this coming February. Kaya mga chong, excited na nga ang SBP na salubungin ang 7 kupon ng darating sa bansa upang iparamdam ang Pinoy hospitality. Kaya mga chong, isa rin itong magandang pagkakataon na makapaglaro si Kai para sa ating Gilas Pilipinas dahil gaganapin nga ito sa ating bansa mismo. Mas magiging malaking opportunity ito sa kanya para irepresenta ang bansa. Kaya kung kayo ang tatanungin mga chong, sino-sino ang mga players na gusto nyo makita dito sa ating third window na gaganapin dito mismo sa ating bansa? I-comment nyo lang yan sa baba at kung gusto nyo pa na more PBA, Gilas Pilipinas, NBA G League at Kai South updates ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din yung notification bell button para maging updated ka sa more basketball news kagaya nito. Shoutout nga pala sa mga chong natin na walang sawang sumusuporta.